Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa mga dadihan at sa mga baguhan, kamusta po kayo? Sana po ay lahat po tayo nasa mabuting kalagayan. Sa video ito nga po pala, nais ko pong i-share ang aking experience sa pagbibiyahe sa bawat bansa na aking napupuntahan. In this instance, ako po ay galing ng Palau, papunta po kami ng Singapore, pabalik sa aming home base. Pero meron po kaming stopover sa Taiwan, sa Taipei, sa Taoyuan airport po. So gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po ang mga nararanasan namin habang kami ay nagbibiyahe sa mga katulad kong OFW na merong mahabang layover o stopover sa isang lugar. So sa video po na ito, meron po kaming 4 na oras na biyahe papunta to galing po ng Palau papuntang Taiwan. Tapos meron po kaming layover na 13 or almost 14 hours or stopover po sa Taiwan. And then meron na naman po kaming 4 na oras na airtime sa biyahe po namin papalik ng Singapore. So ito po, enjoy po muna at tingnan po natin kung anong itsura ng kaulapan habang ang isang pasahero ay nasa eroplano, kung ano pong nakikita niya, lalo na po yung mga nasa bintana banda. At bago nga po pala natin ituloy ang ating video, sa mga baguhan po, baka naman po pwede pong pasubscribe na rin sa aking YouTube channel, paki-like na lang din. At syempre, kung meron po kayong gustong i-comment nyo na lang din po. At ang YouTube channel ko po ay patungkol sa aking mga hobbies, hindi lang po sa mga biyahe, kundi sa mga ginagawa ko rin po, lalo na pag nasa Pilipinas po ako. Kasama po dyan ang camping, paingisda, at yung aking sideline na pag-aayos ng makina ng bangka. At sige po, at ito na, medyo maulap na. Enjoy at sana po ay magustuhan nyo ang aking konting karanasan. At naway nyo rin pong maintindihan kung ano po yung nararanasan namin sa bawat biyahe namin. At ito nga po sa part na to, ang aming pong eroplano ay dahan-dahan ng uma-approach sa airport ng Taiwan. Kaya ito babawas na po ng altitude at pumipwesto na po para maglanding. Sa eroplano nga po pala ngayon, karamihan ay merong entertainment system gaya nito, kung saan pwede kang makinig ng music at pwede ka rin manood ng pelikula. Sa pagkakataong ito, ang pinapanood kong pelikula ay yung The Lost Land. Habang kami nga po palang pababa, ito po medyo makapal po yung ulap. Pag ganito po ang nadadaan ng eroplano, pag makapal ang ulap, medyo malakas po ang turbulence niyan, kaya pinapaupo po ang mga pasahero at pinapakabit ang seatbelt. Sa chapter po na ito, kami po ay pababa na. Nakalagpas na po kami sa makapal na ulap at approaching na rin po ang aming eroplano sa runway para maglanding. At ito po, magta-touchdown na po kami. Minsan ang isang eroplano, pag medyo mahangin o may masamang panahon, medyo magalaw siya pag
landing po siya, pero pag kalmada naman smooth po ang paglanding, at syempre depende na rin po sa piloto. At ito nga po, after safe landing, under taxi na po yung eroplano papunta po doon sa kanyang tarmac location, o kung saan doon po kami bababa. Dear passengers, welcome to Taiwan Taoyuan International Airport. For your all transit passengers, please contact our ground staff if you need any assistance with your connecting flight. 贵宾，现在您可以开启行动电话的通讯功能，谢谢。Dear passengers, you may now. At after nga pong ma-secure ang tarmac sa pintuan ng eroplano, ito pina-off na po yung seatbelt sign ng kapitan, kaya pwede na kami tumayo, kunin ang aming overhead baggage o yung hand carry. At ito, palabas na rin kami ng eroplano. Nakakainggit naman tong dalawang to. Ang sweet! At dito nga, dahil connecting flight po kami, dumaan ulit kami ng isang screening palipat ng gate, at doon kami sasakay sa next flight namin papuntang Singapore. At dito nga po, ito yung screen na kung saan makikita mo yung gate mo, kung saan yung next flight mo, para doon ka standby, magantay ng oras ng iyong flight. Sa pagkakataong ito, wala pa yung gate number namin dahil masyado pa maaga. Siyempre dahil oras na rin ng apunan, kami rin ay kakain na rin ito mismo sa loob ng airport ng Taoyuan sa Taiwan. Siyempre, pag nasa Taiwan ka, kailangan mong tikman ang kanilang bubble tea. Alay, katakaw eh. At pagkatapos nga namin kumain, humanap na kami ng mapwestuhan para makapagpahinga at makahiga. Dahil sa haba ng aming paghihintay para sa aming flight kinabukasan, kailangan kahit papano at hanggat maaari, gawa natin ang paraan na makapagpahinga. Dahil mahaba na naman ang ating biyahe bukas. Kaya ito, hindi ako mapakali dahil sa ingay naman sa dami ng pasahero. At kinaumagahan, humanap na kami ng aming mabibilihan ng kape. Siyempre, hindi pwedeng mamiss yan. At ito nga, nakahanap kami ng mabibilhan sa loob mismo ng airport. At ang napili nga namin ay ang simpleng cappuccino lang. At ang aking pambara, ang napili ko ay yung German tart kung tawagin nila. Ayos na rin to, total may makakain din naman sa aeroplano. At since alam na rin naman namin ang aming gate number, eto papunta na kami sa aming gate para doon na rin kami standby dahil 2 oras na lang sasakay na rin ulit kami ng aeroplano. At ito nga, pababa na kami doon sa aming gate number, at doon at least kahit papano makakaupo-upo ka muna kahit sobrang aga, makatambay-tambay, maka wifi. First class. At dito nga, open for boarding na. Siyempre, kailangan hantayin mo yung group number mo. At ito na nga, tinawag na yung group number namin. At sasakay na ulit kami sa aeroplano. Ayan ang aming sasakyan, China Airline. Dito, kailangan mo lang ipakita ang boarding pass mo dahil na-check na rin naman ang aming passport. Yung iba naman,
kailangan mo pang ipakita ulit yung passport mo kasama ang boarding pass. At ito nga, nasa tarmac na ulit kami papasok ng eroplano. Ngayon, ang hahanapin mo lang dito is yung seat number mo. Ako naman, laging nagre-request ng aisle seat dahil sa madalas akong umihi, lalo na pag medyo malamig. At madalas din kasi akong umiinom ng tubig habang nasa eroplano. At ito nga, nahanap ko na ang aking upuan. Kaya nilagay ko na yung aking hand carry sa ibabaw. At yung syempre, yung charger, cable. May mga aeroplano kasing may ganyan, may charging port na USB. At the same time, yung headset. Kailangan ilabas mo yan para makapag-charge ka ng cellphone mo at kung ano pang device. Pero syempre, during take-off and landing, hindi ka pwede mag-charge. Ito, pinapakita rin sa iyo kung gaano nang kalayo yung tinakbo mo, ilang oras pa kayo bago makarating sa papupuntahan, and etc. Kaya nga, nadaanan namin ang ating mahal na Pilipinas. Wow! Ang sarap umuwi. At ito nga, after naming makalanding sa Changi Airport sa Singapore, ito, pababa na ulit kami ng eroplano. Wow, business class. Sa lahat ng airport na aking napuntahan, ang masasabi ko lang, isa ang Singapore sa pinakamagandang airport. Napakagandang airport. Alright. Hindi naman daw siya sinita. Halos lahat ng sahig ng airport ng Singapore ay carpeted. Kaya pwede kang maupo, pwede kang mahiga, basta sa gilid lang. At pagkadaan namin sa immigration, eto na nga, nakuha na namin ang aming bagahe. At palabas na kami dahil nakita rin naman kami ng aming driver. At ito nga, nasa loob na kami ng aming sasakyan pabalik sa aming yarda. At last, salamat Panginoon sa aming ligtas na pagbibiyahe. Hanggang sa muli.